T3. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio. Super Radio. Monday. So good to me. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa Umaga Nationwide, Worldwide, Network. Para sa Lunes ng umagang ito, ika-17 ng Agosto, taon 2020. Parang tagal-bagal ng mga araw. Mantakin nyo, Agosto, para ako 17 pala. Nabibilisan na nga ako eh. Ganon? Pangulong Rodrigo Duterte, abangan niyo po mga kapuso inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa Double B sa News TV pag yan po ay ginawa na mamaya. Ia-anunsyo ngayong araw na ito ang kahihinatnan ng community quarantine status sa Kalakhang, Maynila at ilang mga karatig lalawigan. Chairman ng Metro Manila Council, pabor na palawigin pa ng 2 linggo ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Kalakhang, Maynila. Bagong strain o uri ng COVID-19 nakita sa ilang mga pasyente ng COVID-19 sa Quezon City. Emergency room sa iba't ibang ospital na puno na ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Bilang ng mga nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya lubhang tumaas batay sa survey ng Social Weather Stations. 6 pang opisyal ng PhilHealth naghain ng leave of absence sa gitna ng investigasyon sa katiwalian sa ahensya. Department of Education aminadong malaking hamon sa kanilang pagpapatupad ng distance learning. Voltak na ninyo! Pag mo na rin. Voltak na natin lahat! Mga kumpanya na lang isinasa magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Super Radio. Pumapatak na naman ang Magandang isang maulan na Lunes ng umaga mga kapuso. Naulan eh. Ulan ba? Pumasok pa. Oo naman, oo naman. iwasang gumawa. Ilang bahagi po ng National Capital Region inuulan o di kaya inaambon sa mga sandaling ito. Meron pong low pressure area na bumong sama na panahon na mataan sa layong 135 kilometro sa silangang bahagi ng lungsod ng Tugigaraw, lalawigan ng Cagayan. Dulot ng namumong sama na panahon. At baka Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora at lalawigan ng Quezon. Ang Kalakhang, Maynila, nalalabing bahagi ng gitnang Luzon, Mimaropa, Kabisayaan, Peninsula ng Zamboanga, Hilagang Mindanao at rehiyon ng Caraga ay magkakaroon naman ng maulap na papawarin na may kalat-kalat na pagkapagulan at pagulog pakidlan. kaya kapin na lang lahat sinusubukan kahit walang pulutan. Super Radio. Ay ng tamad, walang hinaharap ni konting sarap man lang. Bantay Panahon. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Ang oras po natin mga kapuso ay alas 7:07 sakto 7 minuto makalipas sa kapito ng umaga. Malalaman na ngayong araw na ito ang kahihinatnan ng community quarantine sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Cavite, Laguna at Cavite, Rizal. Laguna, Ayon Rizal. sa tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque, ia-anunsyo ni Pangulong Duterte yung bagong tinatawag na quarantine classification. Sa kasalukuyan ay nasa modified ECQ ang Metro Manila at ilang karatig na mga lalawigan hanggang ika-18 ng Agosto. Bukas po yun mga kapuso. Una nang inanunsyo na Malacanang na isa sa ilalim sa General Community Quarantine Mas o maluwag, GCQ mas maluwag. ang 10 lugar sa bansa simula kahapon ika-16 ng Agosto hanggang ika-31 ng Agosto. Kabilang sa mga lugar na yan ang lungsod ng Iloilo, Iloilo City, Iwaga, lungsod ng Cebu, Cebu City, Ayong Buntag, lungsod ng Mandaue, Mandaue City, Metro Cebu ito lungsod ng Lapu-Lapu, Lapu-Lapu City, lungsod ng Talisay, Talisay. puro yan sa lalawigan ng Cebu, Minglanilla, Cebu, Minlanilla, Consolacion, Cebu, Consolacion,
ang lalawigan ng Batangas. Batangas, Nueva Ecija, Quezon Province. probinsya ng Quezon. Isinailalim naman sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang iba pang mga lugar sa Pilipinas maliban sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Yan ang mga malalaman natin ngayong araw na ito. Yan ang abangan natin kung ano announcement. Kung ano mangyayari mga kapuso. Bantay COVID-19 Super Radio DZEE Special Coverage. Pabor ang chairman ng Metro Manila Council na palawigin pa ang Modified Enhanced Community Quarantine na ipinatutupad sa Kalakhang, Maynila. Pabor kay para kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares, chairman ng Metro Manila Council, kung siyang masusunod mas mainam na palawigin pa ng 15 araw, 15 days ang MECQ sa Metro Manila. Sa ganung paraan ay mapipigilan anyang paggala at paglabas ng tao at maiwasan ang hawaan ng sakit. Para hindi masayang 15 days natin, additional pa tayo ng hanggang end of the month. Kailangan natin itong makonsol eh. Kasi kapag talaga ang tao lumabas yung mga tao at hindi natin nakontrol yung mga tao, lalo lalaki talaga yung contamination ng COVID-19. Ganun pa man, sinabi ni Olivares na bukas din siya sa unang panukala na magpatupad ng localized o granular lockdown sa mga barangay na merong mga mataas na kaso ng COVID-19. Hindi yung buong barangay linakdown natin, kundi yung area lang kung meron siyang clustering of positive cases at saka yung merong critical zone. So ibig sabihin para hindi masacrifice yung buong economy ng buong city. Inig po ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, chairman ng Metro Manila Council. Bantay COVID-19 Super Radio DZEE Special Coverage. Ang oras po natin alas 7:10 minuto makalipas sa kapito ng umaga. Makikipagtulungan ang gobyerno, ang pangbansang pamahalaan, national government, sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa pagpapatupad ng special concern lockdown sa ilang barangay sa Quezon City. Special concern lockdown. Ano yun? Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles na siyang naatasang makipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, imumungkahi niya na i-lockdown ang ilang barangay sa lungsod na merong mga matataas o maraming kaso ng COVID-19. Siguro ang pag-aralan natin dito scientifically yung mobility. At marami naman pong mga grupo, mga data analysts ang willing tumulong dito in terms of pag-check up nila ng mobility at kasama po dyan yung labas-pasok na sa mga border barangays natin ng Quezon City. Siguro yan yung mga barangay na maraming pasaway. At saka matitigas ang ulo. Ayan, tinig po yan ni Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles. Tandaan po natin mga kapuso, courtesy na Disiplina pa. sinabi naman ng Mayor ng Quezon City, Joy Belmonte, na pag-aaralan pa nila ang issue na yan. Pero nilinaw ni Belmonte na mula pa noong Mayo ay nagpapatupad na sila ng special concern lockdown para mabawasan ang mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Pero sila pa rin po ang number 1 Sa NCR. Merong tinatawag ng molecular laboratory Quezon City, posibleng buksan sa huling linggo ng Agosto. Ano yun? Yung molecular laboratory, malaman natin mula Quezon City, si Alan Gatus. Alan, pasok! Malapit nang buksan sa huling linggo ng Agosto ang molecular laboratory ng Quezon City. Ito'y kapag tuluyan ng inaprobahan ng Department of Health ang operasyon nito na kasalukuyang accredited bilang level 3 ng DOH. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, kayang magproseso ng 500 test kada araw ng molecular laboratory at maglabas ng resulta ng 1 hanggang 2 araw. Matatagpuan ng 3 palapag na molecular laboratory sa Barangay Teacher Village East na mayroon ding data encoding area at sleeping quarters para sa mga staff na itatalaga dito. Maliban sa COVID-19, kaya ding iproseso sa laboratorio ang mga medical test para sa tuberculosis, HIV, dengue at iba pa. 20 mga miyembro ng Quezon City Health Department na binubuo ng medical technologies, pathologists, laboratory manager at iba pang staff ang itatalaga sa laboratorio na sasailalim sa pagsasanay mula sa Research Institute for Tropical Medicine sa susunod na linggo. Makakatipid din umano ang Quezon City sa sandaling mag-operate na ang molecular laboratory dahil sa hindi na kailangang dalhin sa mga pribadong ospital at laboratorio ang mga swab samples ng mga COVID-19 na positive. Samantala dito sa Quezon City particular sa Memorial Circle ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbuo